Ka-Express, nakakagulat ang magiging forma ng Gilas Pilipinas sa susunod na taon dahil posibleng mabuo na ang pinakamataas at pinakamalakas na frontcourt sa kasaysayan ng ating national team. Confirmed healthy na si Kai Sotto at AJ Edo matapos makalipas ang kani-kanilang injury struggles. Dagdag pa rito, ang reigning PBA MVP at Gilas veteran na si Junmar Fajardo ay handa para sa kanyang huling hurrah sa international stage. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang balitang nakakagulat. Si Kenton Meliora Brown, QMB, ay opisyal nang kinilala bilang local sa FIBA rules, kaya't wala nang sagabal para masama siya bilang core player ng Gilas. At higit pang nakaka-excite, may reports na posibleng mag-grant na rin ang local status ni Ange Kwame sa 2026 dahil sa kanyang 10-year residency sa Pilipinas. At kung mangyayari ito, asahan na ang frontcourt ng Gilas ay binubuo ni Kai Sotto, 7'3", AJ Edo, 6'10", QMB, 6'10", Ange Kwame, 6'10", and Junmar Fajardo, 6'10". Isang rotation na kayang makipagsabayan hindi lang sa Asia, kundi maging sa mga top-level big men sa mundo. Isang nakakagulat na development para sa Gilas at posibleng ito na ang susi para tuluyang matupad ang pangarap na makabalik sa Olympics at muling umagat sa global stage ng basketball. Nakakagulat talaga ang posibleng itsura ng Gilas sa susunod na taon dahil sa pinakamatangkad at pinakamalakas na frontcourt lineup na pwede nating mabuo sa buong kasaysayan ng national team. Kung dati, madalas tayong dehado sa taas at laki ng kalaban, ngayon mukhang tayo naman ang magdadala ng Twin Towers hanggang penthouse lineup na pwedeng magbago ng landscape ng Asian basketball. Una sa lahat, maganda ang balita. Si Kai ay tuluyan ng gumagaling mula sa kanyang injury at inaasang makakabalik sa competition bago matapos ang taon. So ibig sabihin, by next year, nasa full form na ang ating 7'3" na pambato. Ang laki ni Kai, dagdag pa ang kanyang experience sa Japan B-League at exposure sa NBA workouts, ay malaking kalamangan para sa Gilas. Kasabay nito, napatunayan ni AJ Edo na kaya niyang maging consistent contributor para sa national team. Healthy na rin siya at patuloy na nagpapakita ng hustle, rim protection at depensa laban sa mas malalakas na kalaban. Ang 6'10" na si AJ ay maituturing na glugay sa frontcourt dahil kaya niyang umangkop kung kasama si Kai, si Junmar o kahit ang mga bagong malalaking players. Well, speaking of Junmar, mukhang ito na rin ang magiging last hurrah ni Junmar sa international stage. Ang 6'10" at may championship pedigree, kahit papalapit na ang kanyang twilight years, ay hindi matatawaran ang kanyang scoring touch at presence sa ilalim. Siya pa rin ang pinakamalaking katawan sa PBA at maaaring maging mentor at stabilizer para sa mga batang bigs. Pero hindi dyan natatapos ang sorpresa dahil sa QMB ay opisyal ng kinilala bilang local ng FIBA. Sa taas niyang 6'10" at may solid foundation sa college basketball sa US, dagdag big man agad ito na hindi counted sa naturalized slot. So ibig sabihin isang local giant ang dagdag sa Gilas frontline. At higit sa lahat, usap-usapan ngayon na si Ange Kwame ay posibleng maging guaranteed local na rin by next year dahil matatapos na niya ang kanyang 10-year residency sa Pilipinas. At kung mangyayari ito, tuluyang bubukas ang posibilidad ng Gilas na maglaro with 5 legit bigs, lahat considered locals. So imagine isang team na pwedeng magpalit-palit ng 6'9" hanggang 7'3" sa frontcourt, lahat may kanya-kanyang specialty, shot blocking, rebounding, inside scoring at versatility. Kung tutusin, wala pang ibang bansa sa Asia ang may ganitong kalaking lineup na puro locals. Habang ang Australia at New Zealand ay natural na malalaki, sa unang pagkakataon, kaya na rin sumabay ng Gilas sa laki at taas. At kung ma-integrate ng coaching staff ang tamang sistema, baka ito na ang susi para sa pinakamalakas na version ng Gilas sa international stage. So paano magkakasya sa sistema ang ganitong tallest frontcourt ever? At kung paano nila kayang buhatin ang laro kontra Asia's best? Well, kung may tinatawag na golden era ng frontcourt para sa Gilas Pilipinas, posibleng mangyayari ito simula next year. So isipin na lang natin, lahat ng pangunahing big man ng bansa ay sabay-sabay na healthy, eligible at available para sa ating national team. Ito ang kombinasyon na matagal nang inaasam-asam ng mga Pinoy fans. Kai Sotto, AJ Edo, Junmar Fajardo, Kenton Meliora Brown, QMB,
At posibleng maging local na rin si Ange Kwame. Unahin natin si Kai matapos ang kanyang injury scare at mahabang recovery. Kumpirmado na ang kanyang kalusugan at muling makakabalik sa full-time action. Sa taas niyang 7'3", dagdagan pa ng mas matured na katawan at NBA-level conditioning. Si Kai ay magiging pangunahing pader ng Gilas kontra sa Oceania Giants gaya ng Australia at New Zealand. Sunod ay si AJ Edo. Sa mga nakaraang taon, parati siyang binabagabag ng injuries, pero ngayon mukhang consistent na ang kanyang kalusugan. Ang kanyang mobility at defensive versatility ay perpektong panapat sa modern bigs na mabilis at may shooting. Ang tandem nila ni Kai ay maaaring bumuo ng tinatawag na Twin Towers 2.0 ng Gilas. At huwag rin natin kalimutan ang Kraken na si Junmar Fajardo. Kahit nasa huling yugto na ng kanyang career, si Junmar pa rin ang pinaka-consistent na post-scorer sa buong bansa. Next year ay maaaring ito na ang kanyang last hurrah para sa Gilas, kaya inaasahan na ibubuhas niya ang lahat ng natitira sa kanya. Samantala si QMB ay isang malaking dagdag dahil kinonsidera na siyang local ng FIBA. Isang 6'10" big man na kayang maglaro ng depensa, mag-rebound at magbigay ng hustle minutes. Malaking tulong siya bilang reliable role player at ang kanyang inclusion ay nagpapalalim sa frontcourt rotation ng Gilas. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, posibleng magiging local na rin si Ange Kwame sa susunod na taon dahil sa kanyang 10 taon na paninirahan dito sa Pilipinas. At kapag mangyayari ito, mawawala ng problema ng Gilas sa naturalized player slot at maaari pa silang pumili ng ibang import kung kinakailangan. Ang impact nito ay napakalaki dahil si Ange Kwame ay isang elite rim protector at energy big na bagay sa international game. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, makakabuo ang Gilas ng tallest and deepest frontcourt sa kasaysayan ng bansa. May kombinasyon ng youth at experience. Kai, AJ, QMB, Ange, and Junmar. May finesse at may lakas at higit sa lahat, kompletong rotation na kayang sumabay sa malalaking bansa ng Oceania at Middle East. Ito ang lineup na siguradong ikakagulat ng buong Asia. Hindi na lamang umaasa ang Gilas sa isa o dalawang big men. Ngayon, may 4 hanggang 5 towering players na pwedeng ipasok sa iba't ibang sitwasyon. Kaya simula next year, makikita natin ang pinakamalakas at pinakamataas na Gilas frontcourt na pwedeng makapagdala sa atin sa panibagong yugto ng international basketball dominance. At ang tanong, kung sabay-sabay silang healthy at available, sino sa tingin nyo ang dapat maging starting frontcourt ng Gilas? Kai, AJ, Ange, o Kai, Junmar, UMB? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.